Sa loob na ng maraming panahon, itong 7 huling mga salita ng ating Panginoon sa krus ay naitatag sa iba't ibang anyo ng mga pagdarasal at debosyon para sa ating mga reflections, meditations, and consolations during our personal trials and hardships, in observance of the season of Lent, and during Holy Week, most especially during Good Friday. Binibigyan natin ng diin at halaga na habang nasa huling mga oras na ng ating mahal na Panginoon sa krus, may mga binigkas siyang mga salita na may malalalim na kahulugan sa ating pagninilay sa kanyang pagdurusa at kamatayan. Tuwing Kwaresma, ang debusyong ito ay naging malaking bahagi na ng buhay at pananampalataya nating mga Katoliko, ng ating inang simbahan, ang Iglesia Katolika, noon pa. At mas mahigit na pangangailangan natin sa ating kasalukuyang makamodernong panahon. Kaya samahan niyo po kami na muling tahakin at pagnilayan ang mga salitang ito. Ang 7 palabras o ang 7 huling mga salita ng ating mahal na Panginoon sa krus. Ang unang salita, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. At nang dumating sa dakong tinatawag na bungo, ay kanilang ipinako roon siya sa krus at ang mga tampalasan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Luke chapter 23, verses 33 to 34. Father, forgive them, for they know not what they do. Luke chapter 23, verse 34. Ito po ay pinadala sa atin ng ating kapesma na nung una ay nasa Singapore siya ay sa Pilipinas po, si Pesma Joaquin Barcelo. So basahin po natin ang kanyang pagninilay. We call ourselves Catholics and we should live it. Jesus cries out for sinners to repent and receive His love for them. In these modern times, Jesus feels totally abandoned and forsaken by the very people He has chosen to save. He is being crucified again and again by the countless sins of the faithful. We have heard this so many times over and over again. Too much distraction due to reliance on technology, the use of smartphones, tablets, PCs, and other similar gadgets. Plus, the fact that people in the very world we live in are just busy either making lots of money so they can have all the comforts of life or busy surviving, and that God is farthest thing on their minds. Jesus is calling out to all of us to look at what lies ahead in this life before it is too late. How many people still go to Mass nowadays? Or if they do they even pray or are actively participating? People are too used to just watching online Mass at the comforts of their home. The pandemic started this trend and has become norm for many. Jesus and would have been very happy if we are personally present, body and soul, in the Eucharist, when heaven and earth unite in the celebration. All that is important in these modern times is the enjoyment of life that is being peddled by the mainstream media, as if this is what human beings are created for. Long forgotten is the purpose of man's presence on earth, that God created man to love, serve and worship Him in this life and join Him in the next. Instead, all we hear online now
are that we don't need God and we ourselves can do whatever we want without consequences. We are constantly bombarded by these things day in and day out. How many people avail of the sacrament of reconciliation? The answer to this is already staring at us directly. There are only a few Catholics who go to confession. Not only that, many Catholics haven't been to confession for a long, long time. With all the evil around us, plus the lukewarmness of Catholics, today we really need to confess frequently. Or have people simply forgotten what is wrong or right? What is sinful and what is not? Many would say that they confess directly to God. Perhaps many are ashamed to confess their sins to a priest. Many people don't have an idea of the seal of confession. And to those who confess, how many are they who are genuinely sincere in their repentance? Or do some of them go to confession just to feel good, yet keep offending God over and over? Do they even realize that God can pull the plug on them anytime He wants, and they can end up in hell for all eternity? Every Sunday Mass, we see long communion lines. Are all those receiving Christ worthy enough? How many of them are aware that they are receiving the Maker of the universe? That they have confessed to a priest prior, have fasted an hour before receiving Jesus, and just be pure and free from mortal sin on their souls. Also, they receive Him wearing indecent and revealing clothing. As for me, I don't want to judge what I do not know, but Christ knows. He knows the intention of every communicant. There is also a lack of piety. Many people just leave the church after final blessing without staying at least for a few minutes, thanking God for coming into their hearts and uniting themselves to Him. How many Catholics faithful visit and spend time with Jesus exposed in the Blessed Sacrament in various adoration chapels to show their love? Or are they just too busy to notice Him? We call ourselves sons and daughters of God, yet we behave differently. You can see in our society the lack of respect for others, how people are being brought down and bullied online, how the poor are being taken advantage of, how it's physically easy to hurt others just for small mistakes, how powerful people bend the law to get what they want, how domestic violence is so commonplace and children are being abused. It's also an everyday thing to threaten or be unforgiving to others. Nobody calls out these kinds of evil, and many people today prefer to stay silent. I think there's a lack of proper Catholic education or catechesis on the part of many Catholics, especially Filipino Catholics. Or are they just used to what we see and experience in the church, since other people also behave in the same way? Filipino Catholics probably have never experienced fervor like what Indonesian, Malaysian, Burmese, or Thai Catholics have. When you are in the nation where you are a minority religion and are persecuted, you would embrace your faith with all your life. Sad that we Filipinos do not value the treasure we have, since we can practice our faith freely. It has become too shallow. It's only for showing others how holy we are, yet with no substance. How less of an importance we put on it. Most of all, Jesus is very disappointed with us. He sees how normally corrupt many of us had become. A Catholic majority nation, yet offends God. Will we ever change, realizing how shameless
we have become? Are the recent earthquakes, China bullying, and superstorms a wake-up call for us to mend our ways? In the Old Testament, God destroyed cities and nations for their sinfulness. He can always do the same now. How much longer until we realize Jesus continuously asking the Father to forgive us, for we know not what we are doing? Do we ever thank Him for His patience in not giving up on us, or have we given up on Him? Ang pangalawang salita, ngayon ay makakasama ka sa akin sa paraiso. At siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinabi, hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Datapwat sumagot ang isa, at pagsaway sa kanya'y sinabi, hindi ka pa baga natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayunding kaparusahan, at tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito'y hindi gumawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Luke chapter 23, verses 39 to 43. Magandang umaga po, aking mga kapatid, saan mang sulok ng mundo na maaabot ng video na ito, no? Isang magandang umaga, isang magandang tanghali, at isang magandang hapon o gabi sa inyo kung saan man kayo naroroon at makikita itong video na ito at mapapakinggan, no? Atin pong tatalakayin sa umagang ito. Sa mga oras na ito ang Lucas 35:43, no? Dito ay mababasa natin sa talatang ito ang isang pamamaraan o ng isang taong namumuno sa atin, kasi dito ay maihambing natin sa ating pamumuhay kung paano mamuno ang isang tao sa atin, lalong-lalo na kung paano tayo binigyan ng Panginoong Hesukristo ng panibagong buhay, no? Iniaalay niya ang kanyang sariling buhay para lamang maliligtas tayo. Kaya wala po itong pagkakaiba sa ating buhay ngayon na dinadanas, na kahit na tayo ay nahihirapan o hindi man lang natin kaya ang lahat, pero ito ay pilit nating kinakaya. Ganon din ang ating mga magulang, kahit hirap sila sa buhay ay pilit nilang itinataguyod ang bawat pamilya, ang bawat araw upang maibigay ang kung anuman ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kaya ito ay tungkol ito sa pagdurusa o paghihirap ng isang taong namumuno sa atin, lalong-lalo na sa gobyernong ito. Ang gobyernong ito ay talagang ibinibigay ang lahat ng makakaya upang tayo ay makakaalpas sa krisis na nangyayari ngayon sa ating buhay. Pero kahit na ganoon ay marami pa rin detractors, marami pa rin paninira tayong madidinig sa araw-araw dahil sa mga personal na
pangangailangan o personal na intereses ng ibang namumuno sa ating bayan. Kaya sana po ay atin pong itong pag-isipang maigi kung ano ang maitutulong natin kahit tayo lamang ay isang simpleng mamayan ng bayang ito. Unang-una, pag-isipan po muna natin kung paano natin iluluklok ang kung sino man ang dapat nating ilagay sa naturang posisyon. Pag-isipan natin kung ano ang nararapat sa mga taong ito. Huwag yung dahil kilala sila, dahil sila ay sikat, sila ay artista, sila ay laging nasa media, laging nasa television, ay okay na. Dapat nating pagtuunan ang pansin kung ano ang kaya nilang dalhin sa bansang ito, sa bayang ito, sa ating gobyerno. Hindi yung puro na lang pagpapakyut o pagpapaganda ng imahe. No? Kaya nga tayo ngayon ay hindi po tayo against sa kung ano mang nangyayari ngayon sa bansang ito, sa mga pangyayaring nagaganap sa pangalawang pangulo natin. Dahil unang-una, kailangan natin ang transparency and accountability. So, kung patuloy niya itong tinatakbuhan, patuloy niya itong tinataguan, paano natin makikita ang buong katotohanan? Dahil lalabas lamang ang buong katotohanan kung ito ay masasagot at maipaliwanag na maigi. Yung ating Panginoong Hesukristo ay nagdusa upang tayo iligtas. Nagdusa para sa kapakanan ng kanyang tagasunod. Sino ba ang dapat na sisihin sa mga pangyayaring ito? Hindi ba tayo rin mismong mga tao? Dahil tayo ay may pansariling intereses, may pansariling adhikain na hindi na natin alam kung ano ang mga tunay na nangyayari. Kung sana po ay ating pag-isipang mabuti ang mga dapat nating gagawin, lalo na ngayon na mayroong lumalabas na baka magkakaroon ng barangay election. Sana po ang ihahalal natin, ang iuupo natin sa mga posisyon sa pagka-chairman ng barangay ay karapat-dapat po. Sana po iwasan po natin yung hindi pagtanggap sa kung ano man ang ibibigay nila sa atin. Sana po ay pagninilayan po natin ito ng maigi, pag-isipan po ng maayos, upang sa ganun po ay may magandang kinabukasan po ang bansang ito, ang gobyernong ito, ang ating kanayunan. Dahil nakasalalay po sa atin ang mga mangyayari kung ano man o sino man ang iuupo natin sa mga posisyong iyan. Kaya sana po ay ang bidyong ito ay makakatulong po sa inyo kung paano tayo magkakaroon at magbigay hatol sa mga mamumuno ulit sa atin. No? Sana ay pag-isipan nating mabuti, lalong-lalo na po yung ngayong Kwaresma na atin naman po ulit na isasagunita po ang pangyayari sa buhay ng ating Panginoon, dahil ito ay walang pagkakaiba sa mga pangyayari sa buhay natin, sa mga ginagawa natin araw-araw, sa mga pagsubok na ating nararanasan. Kaya sana po ay ito ay bigyang pansin din natin na tayo ay naghihirap hindi lamang po para sa pansarili natin, kundi para po sa kapakanan ng ating mga pamilya, ng ating mga anak, dahil ito ay para sa kanyang kinabukasan. Sana po ay makapagbigay aral po itong itong mga sinasabi kong na ito. Sana po ay makapagbigay ng maganda o linaw sa inyo. Muli po ako ay nagpapasalamat at kayo po ay nakinig at nanood sa video ito. At sa muli ay isang magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali o gabi o anumang oras dyan sa inyo. Sana po ay patnubayan tayo ng Panginoon. Sa ngalan ng Panginoong si Kristo at sa kanyang ina na si Mama Mary, sana po ay tayo ay alagaan ng ating Panginoon at hindi tayo pababayaan at patnubayan po tayo sa lahat ng oras. Amen.
Ang pangatlong salita, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. Datapwat nangakatayo sa piling ng krus na Jesus ang kaniyang ina at ang kapatid ng kaniyang ina na si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Nang magkagayoy sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na yaon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. John chapter 19 verses 25 to 27. Hello po at mapagpalang oras po sa ating lahat at nandito na naman tayo sa ating munting tahanan sa PESMA Plus at samahan niyo po ako ngayon at pagnilayan po natin ang pangatlong salita ng ating mahal na Panginoon sa krus. Ang pangatlong salita, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. Ito po'y makikita natin sa Juan, Kabanata 11, talata 26 hanggang 27. Ang unang bahagi po ng pagninilay na ito, ibinasi po natin sa isinulat ni Sister Jan Hayes, Sister of Mercy, ang kanya pong congregation. When Jesus saw his mother and the disciple there, whom he loved, he said to his mother, "Woman, behold your son." And then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour the disciple took her into his home. John chapter 19 verses 26 to 27. John's is the only gospel that has Mary at the foot of the cross, and it is there that she is entrusted to the care of Jesus' beloved disciple. This heart-rending gesture of letting go, of entrusting his mother to his much-loved disciple and friend, is the last act in Jesus' relationship with Mary before his death. For the handful of friends and followers at the foot of the cross, witnessing such a tender gesture in the midst of great suffering must have said volumes about Jesus' love for her and his trust in his friend. Sabi ni Sister Jan sa kanyang classical language class noon, using the lens of the New Testament Greek, the word home literally means own. So pwede nating i-translate ang text na ganito, "From that hour, the disciple took her into his own." Sabi pa ni Sister Jan, dahil daw sa ganitong translation, dahil daw dito nagkaroon siya ng mas malalim na pag-uunawa at pagtingin at pagmamahal sa ating mahal na ina. So dito naman natin pagnilayan at dito natin din makikita ngayon ang pagmamalasakit ng Panginoong Hesus sa kanyang ina at hindi lang responsibilidad kundi tiwala nito sa kanyang minamahal na disipulo na si St. John. Sabi pa nga ni Sister, di ba? Hindi lamang para sa proteksyon at pangangalaga ng mahal na ina, kundi bilang isang modelo para sa kanyang mga disipulo noon at lalong-lalo na sa atin na mga kanyang taga-sunod ngayon, taga-sunod ni Jesus. Ipinakita nito na hindi lamang isang example, kundi a profound gesture, isang tunay na kahulugan ng pagmamahal, pagmamalasakit at pag-aalala ng anak sa isang magulang. Nabalikan natin sila, ang ating mga magulang, lalong-lalo na sa panahon ng pangangailangan at sa panahon ng kanilang kahinaan. Now remember na ginawa ito ng ating mahal na Panginoon habang siya ay nakabitin sa krus at halos hindi na makahinga. Sa akin lang dito natin makikita kung ito po ay gaano ka-importante ang reminder na ito at ang responsibility para sa ating lahat. Huwag nating kalimutan ang ating mahal na ina, ang ating mahal inang Maria,
ang first and perfect disciple na ang palaging sagot ay yes sa Panginoon. Maraming nagagandahan at umahanga ng mga taga-ibang bansa sa ating mga Pilipino ng ating po at opo. Sabi niya, very respectful and so nice to listen, so easy to say. Subalit, tanungin natin kaya ang ating mga sarili. Kaya nating sabihin itong very respectful, so nice to listen, and easy to say po at opo sa ating Panginoon, gaya ng ating mahal na ina. Sana po mapagnilayan po natin ito ngayong Kwaresma, lalo-lalo na ngayong Holy Week. At sana po maipagpatuloy natin ang ating pagtingin na ito, pagmamahal at pag-aaruga po sa ating mahal na ina at sa ating mga magulang. Maraming salamat po. Manalangin po tayo. Ating mahal na inang Birhen Maria, ang ating tagapamagitan at gabay, lumalapit kami sa iyo na may pagpapakumbaba at pananampalataya. Tulad ng iyong mahal na anak na si Jesus, itinalaga namin sa iyo ang aming pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming tahanan, ang aming relasyon sa isa't isa. Sa pamamagitan ng iyong halimbawa ng kababaang loob at pagsunod sa Diyos. Tulungan mo kaming mapanatili ang kapayapaan sa aming pamilya. Birhen Maria, aming ina, ipanalangin mo kami upang sa gitna ng aming paghihirap ay manatili kaming tapat sa iyong anak, sa aming Panginoong Jesus. Amen. O Diyos amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming pamilya. Looban mo po kami ng iyong banal na proteksyon laban sa anumang panganib, tukso at kaguluhan. Huwag mo pong hayaan na sirain ng anumang kasamaan ng aming samahan. Bagkus pag-alabin mo sa amin ang pananampalataya, pagtitiwala at pagkakaisa. Hinihiling namin, O Panginoon, na laging mangibabaw sa aming mga tahanan ang iyong kapayapaan. Maging malayo kami sa anumang kapahamakan at bigyan mo kami ng kalakasan upang harapin ang anumang pagsubok ng may pananampalataya. Naway palagi naming maunawaan na ikaw ang tunay naming sandigan at ng aming pamilya ay isang biyaya na dapat naming pahalagahan at ipagpasalamat sa bawat araw. Lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang inang Birhen Maria at sa patnubay ng Espiritu Santo, pagsawalang hanggang. Amen. Ang napakagandang panalangin po na ito ay galing kay Pastor Jerry at ito po ay sa kanyang community, CFC community sa Jerusalem. Maraming salamat po sa inyo at ingat lang po dahil sa mga nangyayari ngayon. Maraming salamat. Ito naman po si Rex from Chicagoland. May God bless and keep us through Jesus Christ our Lord and Savior. Amen. Ang pang-apat na salita, Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Mula nga ng oras na ika-6 ay nagdilim sa ibabaw ng buong sangkalupaan hanggang sa oras na ika-9. At nung malapit na ang oras na ika-9 ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinabi, Eli, Eli, lama sabachthani. Sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Matthew chapter 27, verses 45 to 46. Ang ikaapat na salita ni Kristo mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 15:33
hanggang 35. Nang ika-6 na oras ay nagdilim ang buong lupain hanggang sa ika-9 na oras. At sa ika-9 na oras, si Jesus ay malakas na sumigaw, Eli, Eli, lama sabachthani, na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nang marinig ito ng ilang nakatayo roon, ay sinabi nila, tinawag niya si Elias. Ito po ang sigaw ni Jesus na narinig ng lahat ng mga tao. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito pong mga sigaw ni Jesus nakakaantig sa ating damdamin at ating pagninilayan. Si Jesus nakaranas ng pagod, hirap at pasakit. Tiniis niya ang mga mabibigat na mga bagay sa kanyang buhay. Walang tumulong kahit ni sino. Ang ating Panginoong Hesus, siya po ay nagkatawang tao na nakaramdam siya ng pagod, hirap at pasakit. Tiniis niya ang lahat ng mga ito, alang-alang sa ating lahat, sa kanyang pagmamahal at awa niya sa atin. Hindi masusukat ang pag-ibig na ipinakita niya sa atin, sa ating lahat na mga tao. At tayo din po, sumigaw din katulad ni Jesus. Sigaw na nagpasaklulo sa Kanya. Nagmamakaawa tayo sa Kanya sa pamagitan ng ating mga dasal. At ako din po ay isa sa sumigaw, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa aking pamilya at para sa iba din na nangangailangan ng ating mga dasal. Tayong may tiwala at mahigpit na nanampalataya sa Diyos. Hindi niya tayo tatalikuran magpakailanman. Ang pagsigaw ni Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po malalim na kahulugan. At sa araw ng Kwaresma, sa kamatayan ni Jesus, dadamayan natin ang ating Panginoong Hesus. At nawa, hingiin natin sa Diyos na mabigyan tayo ng kapayapaan at sa bawat isa sa atin. Yan lamang po, and God bless us all. Ang panlimang salita, nauuhaw ako. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga upang matupad ang kasulatan, ay sinabi, nauuhaw ako. Mayroon doong isang sisidlang puno ng suka, kaya't naglagay sila ng isang esponghang basa ng suka sa isang tukod na isupo at kanilang inilagay sa kanyang bibig. John chapter 19 verses 28 to 29. I thirst. Used to think I thirst was just some biblical words literally spoken by Christ, and he was handed with a bitter drink
seen in some Christian movies or a reenactment in a play in the Paris celebration every Lenten week, until I read the experience of Saint Teresa of Calcutta from the letter of Saint Pope John Paul II on I Thirst. Though I am not a saint like her, I was also moved by this message. My heart was opened. I realized Jesus is calling me every day to tell me he loves me and has been waiting earnestly for my response. From Saint Therese of Calcutta, I thirst for you. Yes, that is the only way to even begin to describe my love for you. I thirst for you. I thirst to love you and be loved by you. In my life, I failed to respond and fully enter into this loving invitation. I was aware of his presence but remained a passive participant, just merely fulfilling Christian duties. I spent more time on worries of the day, focusing on my frustrations, disappointments, hurts, losses, mistakes, and even seeking to be loved by significant people. All these distractions filled my deaf ears and kept me from listening to him attentively to his call. It was only when I started to stop and look deeply into my heart what I was missing and what truly matters. In silence, he is there. Then I realize I thirst for him. I desire him. I desire his love. In every joy and celebration, he reminds me of his generosity to appreciate and thank his given gifts. In my loss, loneliness, and grief, he is there all the time to comfort me, walk with me, and give me hope. In my sufferings, pains, and near-death experiences, he carries me and gives me the gift of faith and fortitude. He never left me when everyone else did, or there was no one to call and hold on to. In my sinfulness, unworthiness, every fall, despite of this, he continues to invite me to come to him and to talk to him. He forgives and he offered his life to ransom me from death. With outstretched hands, wounded, bruised, disfigured body, and pierced heart, with sorrowful eyes gazing at me mercifully, as I look at the cross where he was hanged because of me, he still utters, I thirst. Where can you get this kind of immense love? He never ran out of gifts despite of my failures. Only fools do this. But he is God. By this, I am deeply humbled and shaken with a desire to honor, adore, praise, worship him in the holy sacrament of the altar. May we open our hearts to him as he thirsts for us and desire him with a burning heart. May the Lord have mercy on us and forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. And may he bring us to everlasting life. Jesus, I trust in you. Amen. Ang ika-anim na wika ng ating Panginoong Hesus sa krus. Naganap na. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na. Inuyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. John chapter 19, verse 30. Ang ika-anim na wika ng ating Panginoon sa krus ay nagpapahayag na malaking tagumpay ng kanyang misyon dito sa lupa. Ang ating simbahan
ay tumatanaw nito as the fulfillment of God's plan for redemption. Katekism ni Catholic Church 613. Ang pagkatalo ng kasalanan at kamatayan ay isang malaking gawain ng ating Panginoon para sa ating kaligtasan. Ang katagang ito ay hindi pagkatalo, bagkus ito po ay isang malaking tagumpay. Ang kamatayan ay nagbubukas ng daan patungo sa buhay na walang hanggan. Tayo po ay tinatawag na manalig sa tagumpay ng pagkamatay ng ating Panginoon sa krus. It advises us to reflect sa sakripisyo ng ating Panginoon sa krus sa lahat ng oras, to remind us that there is God, no, who loves us and fathomably who offer His own life for our salvation. Dito po ay in-encourage tayo na numuhay sa kalayaan ng grasya ng Diyos. It is finished. Hindi ito katapusan ng lahat. Bagkus ito po ay ang simula ng bagong yugto ng ating buhay. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Ang pampitong salita, Ama, sa iyong mga kamay, pinupuri ko ang aking espiritu. At si Jesus, na sumigaw ng malakas na tinig, ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito ay nalagot ang hininga. Lucas chapter 23, verse 46. Father, into your hands I commend my spirit. O si Jesus, sumigaw ng malakas. Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ito'y mababasa sa Lucas, Kabanata 23, Talata 46. Ito po ang pangpito o katapusan na salita ng ating Panginoon habang nagbabayubay sa krus. Sa ating pagtingin sa Kanya, sa panahon na iyon, ang natanggap niyang pagbata, sakripisyo, at lalo na sa mga pangyayari sa Kanya sa panahon na yun, ay hindi matanggap ng isang tao lamang na lalo na walang kasalanan. Ngunit sa katapusan ng kanyang hininga ay hinabilin niya sa Ama sa langit ang kanyang espiritu. Siya'y namatay dahil po sa ating mga kasalanan. At tayo po'y inaanyayahan na sa huling panahon ay makamtan din natin na tayo'y lilipas sa mundong ito. Na kailangan nating
ihanda ating sarili, damhin ang kanyang pagmamahal, at patuloy nating isa sa buhay ang kanyang mga itinuro, ang kanyang mga salita para sa ating kabutihan, para maangkin natin ang buhay na walang hanggan. Sa panahon na ating paghihirap, sa panahon ng sitwasyon katulad po sa ngayon, na ang mundo ay napakarumi, puno ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, lalo na po ang itong pangyayaring digmaan na marami pong nasaktan sa panahon ngayon. Tayo din po, kung hindi po natin maranasan ang sobrang pagbata, kahit po sa maliit na bagay na tayo'y subukan, tayo din po'y makaramdam ng sakit at kirot ng ating puso. Kaya nga po, paanyaya sa atin ng Panginoon na ang lahat ay ibalik po natin sa Panginoong Diyos. Dahil siya po lamang ang makabigay ng lahat kahit po sa anumang pagsubok. May God bless us all. We love you all. Amen. Ang Biyernes Santo ay tunay nga na araw ng kalungkutan. Ngunit ito ay araw din ng pag-asa. Ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi ang katapusan ng istoryang ito. Ang krus ay humantong sa muling pagkabuhay. At sa pamamagitan ng kanyang pagpapasakit at sakripisyo, tayo ay nabigyan ng bagong buhay. Habang nagninilay tayo at nagmumuni-muni sa Biyernes Santo, naway buksan natin ang ating mga puso sa pag-ibig ni Kristo, na nagbigay ng lahat, pati ang kanyang buhay para sa atin. Ang kanyang pagpapasakit, ang sukdulang gawa ng pag-ibig. At sa pamamagitan nito, tayo ay tinatawag upang mabuhay sa kanyang biyaya at grasya. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta po sa ating munting tahanan na ito, ang ating humble home dito sa Facebook at sa YouTube, ang ating PESMA Plus. In behalf of our PESMA family, maraming salamat uli at sana po ay naging makabuluhan ng ating pag-celebrate at pag-observe ng ating Lent at ng ating Holy Week, and most especially ang ating Biyernes Santo. Ito po si Rex from Chicagoland. May God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.